Mateo 24 verse 6 to 7. Maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan, ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Ito ay sapagkat babangon ang isang bansa laban sa isang bansa at babangon ang isang paghahari laban sa isang paghahari. Magkakaroon ng mga tagutom at mga salot at mga lindol sa iba't ibang dako. Kaibigan, ang ating mundo ngayon ay punong-puno ng mga digmaan at mga ugong ng digmaan na hudyat na tayo ay papalapit na sa katapusan ng ating mundo at hindi exempted ang bansang Pilipinas na kabilang sa mga nangyayaring digmaan sa kapanahunan natin ngayon. Ano nga ba ang mangyayari sa bansang Pilipinas ayon sa banal na kasulatan? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ukraine versus Russia, Armenia versus Azerbaijan, civil war sa Iran, Yemen at Ethiopia, civil war sa Democratic Republic ng Congo at ang Great Lakes, mga hidwaan sa Pakistan, ang nagbabadyang gera ng Taiwan versus China, Russia versus US, US versus China, China versus Philippines. Ito ang mga nagpapadya na mga digmaan na kailangan nating tignan ngayong 2023. Makikita natin, mga kaibigan, na libu-libong mga tao na ang namatay ngayong 2023 dahil sa mga conflict sa iba't ibang bansa, mapa-civil war man ito o gera mismo laban sa isang bansa. At hindi nga exempted ang bansang Pilipinas sa nagpapadya, naggera, at ang pinakamalapit at pinakaposible naggegera sa atin ay walang iba kundi ang bansang China dahil na rin sa pinag-aagawan na teritoryo ng West Philippine Sea. Filipino fishermen around Bajo de Masinloc again harassed by Chinese vessels loitering in the West Philippine Sea. Chinese Coast Guard and maritime militia vessels once again harassed Filipino fishermen near Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal. The incident happened on Tuesday as Filipino fishing boats operated outside the shoal. In videos obtained by ABS-CBN News, the boats were shadowed and subjected to dangerous maneuvers by Chinese vessels. Among those involved were 3 China Coast Guard ships and a Chinese maritime militia vessel. Ating nasusubaybayan ang mga nangyayari sa West Philippine Sea na talaga namang umiigting ang alitan ng China at Pilipinas na kahit na nagkakaroon ng bilateral meetings, nagkakaroon ng mga peace talks at napakaraming pag-uusap, mga kaibigan, ay lalo namang tumitindi ang pagitan ng China laban sa Pilipinas. At dahil ang China ay ibinasura na ang US dollars at sumapi na sa Saudi Arabia, makikita natin ang United States na talaga namang galit na galit dahil nung una pa man, mga kaibigan, ay galit na ang United States sa bansang China dahil ito sa pag-hold ng mga langis ng Europa at United States na nagpataas ng presyo ng petrolyo hindi lamang sa United States kundi sa ating bansa. At ngayon ay itinatapon ng China ang dolyar at pinapalitan ito ng mas tangible na resources na katulad ng langis. Ngunit kung ating makikita, ito ay nagbibigay daan ngayon sa isang matinding conflict between United States at China. At dahil ang Pilipinas ay matindi rin ang galit sa China, ay makikita natin ang mga sunod-sunod ng mga drills ng militar dito sa ating bansa na kasama ang United States of America. Si 4th Infantry Diamond Division Commander Major General Michelle Aineron Jr. Ayon sa kanya, ang pagdating ng US troops sa Cagayan de Oro City ay ang ilulunsad nilang nationwide final joint balikatan exercises na lalahukan ng Filipino forces at US forces na gaganapin sa isa sa EDCA site sa Mindanao, ang Lumbia Air Base, ang dating Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City. Kung ating mapapansin, nito lamang, mga kaibigan, ayon sa mga ulat ay nagkaroon ng pinakamalaking joint drills sa South China Sea. Kabilang sa drill na ito ay ang pinagsanib puwersa ng mga militar ng United States of America at ang Pilipinas. Ika pa dito, mga kaibigan, more than 17,000 troops are involved in the balikatan drills which follow days of military exercise around Taiwan by China.
Binigyan diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mahalagang palakasin ang anti-missile system ng Pilipinas upang matiyak ang pambansang depensa. It's all a question of national resilience and national defense. Kaya siniseryoso dapat natin, hindi lip service lamang yung modernization. No? Kaya pinag-aaralan natin mabuti ang supply chain ng ating mga acquisitions. No? Yan ang isa pang leksyon na kailangan yung ating pinagkukunan kaya mag-supply kahit sa gipitan na kondisyon. Kung ating mapapansin, ito na ang pinakamalaki na military drill sa kasaysayan ng Pilipinas pagkatapos ng World War II. Dahil kung ating mapapansin ay tumitindi ang ugnayan ng United States at Pilipinas na magiging base ng military ang ating bansa laban sa pagtatanggol sa nagbapadya na pag-atake ng China sa Taiwan at sa ating bansa. Nagpapakita dito mga kaibigan na tayo at ang bansang Amerika ay talaga namang ipinagtatanggol nila ang bawat isa para sa umiigting na sigalot laban sa China. Kaya naman mga kaibigan, dumating sa ating bansa ang libo-libo ng mga US Armies upang magkaroon ng pinakamarami at pinakamatindi na joint military exercise dito sa ating bansa. Sinusulong naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa external security ng bansa sa kanyang pagdalo sa ika-129 na anibersaryo ng Philippine Army. Sinalubong ang Pangulo ng mga dati at kasalukuyang matataas na opisyal ng Philippine Army sa pangunguna ni Commanding General Lieutenant General Antonio Navarrete. Kasama si Defense Secretary Gilberto Teodoro, binigyang pangaral ang mga natatanging sundalo bilang pagkilala sa kanilang katapangan at dedikasyon sa serbisyo. Sa talumpati ng Pangulo, binigyan diin niya na dapat ipagpatuloy ng Philippine Army ang pakikipag-ugnayan nito sa law enforcement agencies para tugunan ang anumang klase ng banta. At tila baga, history repeats itself dahil noong World War II, ginamit din ng bansang United States ang ating bansa bilang military base upang sa ganun ay matalo ang mga Hapon na nagsigasigaan noong time ng World War II. At sa panahon natin ngayon, tila baga ang bansang China naman ang nagsisiga-sigaan ngayon na bulihin ang maliliit na mga bansa katulad ng ating bansa. Ngunit hindi may tatanggi na kaalyado natin ang napakalalakas na mga bansa katulad na lamang ng United States, South Korea at Japan. Ngunit ganun pa man, anumang digmaan sa mundo mga kaibigan ay walang natatalo, walang nananalo. Sapagkat ang dalawang bansang mahidwaan ay parehas na talo. Sapagkat maraming mga mamayan ang mamamatay dahil sa mga giyerang ito. Kaya naman wala na tayong ibang tataguan kung magkakaroon man ng World War III mga kaibigan. Ngunit ang ating sandigan lamang ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus lamang. Siya ang ating sandigan. Kaya naman kahit na nagkakaroon ng sigalot, huwag maging matigas ang ating mga puso at ipairal ang kabayanihan, kundi dapat ang tunay na bayani ay nagbibigay ng kapayapaan. Binabanggit sa Mateo 5 verse 9, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Kaibigan, nais ng ating Panginoon na tayo ay bumuo sa ating puso ng hindi pagkamuhi sa kanino man o sa mga bansang kumakalaban sa atin, kundi nais ng ating Panginoon na ipairal natin ang kapayapaan, kapayapaan sa ating puso at kapayapaan sa ating sanlibutan. Ito'y dapat nating ipanalangin upang sa ganun walang mapipiligro, lahat ay magiging matagumpay, lahat ay magkakaroon ng kapayapaan. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, salamat Panginoon sa lahat ng aming natunghayan. Natunay nga kami po ay nabubuhay na sa huling kapanahunan. Gabayan po kami, turuan kami na magkaroon na gumawa ng kaparaanan ng kapayapaan. Higit sa lahat, tulungan ang aming mga puso na magkaroon ng kapayapaan at pagpapatawad. At nawa ang pag-ibig mo ang umiral sa bawat puso ng lahat ng tao sa buong mundo upang hindi magkaroon ng anumang sigalot at matigil na ang mga digmaan. Patawarin kami Panginoon sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya
sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.